Tingnan mo yung huling binili mo. Yung bagong gadget, yung sapatos, o yung kape na worth 200 pesos. Hindi perang binayad mo dyan. Oras ng buhay mo ang ipinalit mo. Ilang oras kang nagpuyat. Ilang beses kang napagalitan ng boss mo. At ilang beses mong nilunok ang pride mo at tiniis ang traffic para lang tustusan ng mga gamit na after 3 months, basura na lang sa paningin mo. Ang totoo, hindi ka stable. Nagpapanggap ka lang. Halipin ka ng sarili mong lifestyle at isang sweldo ka lang mula sa pagkapulubi. Sa 2026, ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming assets na depindot o yung mga branded. Ang tunay na mayaman ay yung may kalayaan. Kung pagod ka na maging working broke at habang buhay na maghabol sa pera, itapon mo na ang maling mindset na ito. Dahil ngayon, ituturo ko sa iyo ang 10 minimalist rules na magliligtas sa bulsa mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Rule number 1, the 24-hour add to cart rule. Bago ka pumindot ng place order, bitawan mo muna ang phone mo at matulog ka muna. Sa mundo natin ngayon 2026, eksperto ang mga algorithm na itulak ka sa pabigla-biglang desisyon habang mahina ang loob mo. Ang dopamine hit na mararamdaman mo pagkakita mo ng order success ay tatagal lang ng ilang minuto. Pero ang bawas sa bank account mo, permanente na. Tandaan mo ito, maraming binibili ang Pinoy hindi dahil kailangan nila kundi dahil pagod sila sa trabaho at gusto lang nilang makaramdam ng panandaliang reward. Kung pagising mo kinabukasan, ay kailangan mo pa rin talaga ang item na yan, sige, bilin mo. Pero madalas, paghupa ng emotion mo, may kita mo na basura lang pala ang balak mong gastusan. Huwag mong hayaang nakawin ng isang gabing bugso ng damdamin ang pinaghirapan mong ipon. Rule number 2, cost per use thinking. Huwag kang magpaloko sa mura, doon ka sa sulit. Ang mindset ng mahirap ay tumingin lang sa price tag, pero ang mindset ng investor ay tumingin sa value over time. Ang 1,000 pesos na damit na isusuot mo lang ng isang beses para sa isang picture sa Facebook ay hamak na mas mahal kaysa sa 5,000 na matibay na sapatos na gagamitin mo araw-araw sa loob ng 3 taon o mahigit pa. Kumpitin mo, yung sapatos lumalabas na 4 pesos lang kada suot. Yung damit, 1,000 agad ang itinapon mo sa isang gabi. Stop buying disposable trash. Kapag bumili ka ng mumurahin pero madaling masira, pinaparusahan mo lang ang sarili mo dahil kailangan mo rin bumili ulit agad. Putulin mo na ang cycle ng pagbili ng mura na sa huli ay siya lalong nagpapahirap sa iyo. Rule number 3, one in, one out policy. Ito ang simpleng disiplina na ayaw gawin ng karamihan. Para may pumasok na bago, kailangan may lumabas na luma. Kung nagbabalak kang bumili ng bagong gadget o damit, dapat handa ka ring mag-let go ng isa sa mga kasalukuyang pag-aari mo. Kung hindi mo kayang bitawan o ipamigay ang luma, ibig sabihin lang yan ay hindi mo pa talaga kailangan ng bago. Nag-iipon ka lang ng kalat. Tandaan mo, space is money. Bawat sulok ng bahay mo, inuuko pa ng mga gamit na hindi mo naman ginagamit ay perang natutulog. Pwede mong gawing bodega ng mga bad decisions ang bahay mo. Ang minimalism ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong kapaligiran. Kung puno na ang buhay mo ng stuff, wala nang space para sa tunay na oportunidad at financial freedom. Rule number 4, replacement only test. Bago mo iswipe ang card mo, itanong mo sa sarili mo, bibili ka ba dahil sira na ang luma o bibili ka lang dahil nauto ka ng marketing na outdated ka na? Sa 2026, ang bilyon-bilyong dolyar ng mga tech companies ay ginagastos para lang iparamdam sa iyo na hindi ka in kapag hindi latest ang hawak mo. Huwag kang magpaloko sa hype. Kung ang phone mo ay nakakapag-send pa ng email, nakakatawag pa at mabilis pa ang browser,
Bakit ka gagastos ng 60,000 pesos para lang sa dagdag na isang camera lens na hindi mo naman gagamitin? Ang utility o ang gamit ng bagay ang dapat mong habulin, hindi ang clout o ang papuri ng ibang tao. Tandaan mo, ang mga taong pinapahanga mo gamit ng mga bagong model na gadgets mo, wala namang pakialam sa bank account mo pagdating ng bayaran. Isang malaking sampal sa sarili mo na magbayad para sa status symbol habang anemic ang iyong emergency fund. Rule number 5, audit the digital leak. Panahon na para i-audit ang tinatawag nating digital leak. Check mo ang bank statement mo at tingnan mo lahat ng automatic deductions, Netflix, Spotify, Grab Unlimited, YouTube Premium, at kung ano pang cloud storage. Ang akala mong 200 pesos lang na subscription ay parang maliit na butas sa ilalim ng barko mo. Hindi mo pansin, pero dahan-dahan ka na palang nilulunod. Pag pinagsama-sama mo ang mga maliliit na fees na yan, magugulat ka na lang na isang buong investment na pala yan sa REITs o sa Pag-ibig MP2 buwan-buwan. Pinapatay ng mga monthly fees ang kakayahan mong yumaman nang hindi mo napapansin. Huwag mong hayaan ang mga entertainment platforms ang yumaman habang ikaw ay nananatiling nanonood lang sa tagumpay ng iba. Kung hindi mo nagagamit ng gusto, i-cancel mo na ngayon din. Reclaim your capital. Rule number 6, quality over quantity. Tanggapin natin ang masakit na katotohanan. Mas mahal maging mahirap. Bakit? Dahil napipilitan kang bumili ng paulit-ulit ng mamurahing gamit dahil yun lang ang abot kaya mo sa ngayon. Pero ito ang bitag. Ang sapatos na 500 pesos na nasisira kada 3 buwan ay mas mahal sa sapatos na 5,000 pesos na tatagal ng 5 taon. Sa pagpili ng mura, mas lalo mong ibinabaon ang sarili mo sa gastos. Dito pumapasok ang buy once, cry once. Mas mabuting umiyak ka sa sakit ng presyo ng isang beses dahil bumili ka ng dekalidad at matibay na gamit, kaysa umiyak ka buwan-buwan dahil laging sumasablay ang binili mo. Stop settling for less. Kapag nag-invest ka sa quality, tinatapos mo na ang cycle ng disposable living. Ang tunay na minimalist ay hindi yung walang gamit, kundi yung may kakaunting gamit pero lahat ay top tier at pangmatagalan. Rule number 7, zero-based survival budgeting. Bawat piso na dadaan sa kamay mo, dapat may trabaho. Huwag mong hayaang nakatambay lang ang pera mo sa account mo ng walang plano. Dahil siguradong mananakaw yan ng mga biglaang sale at cravings. Pagpasok ng sweldo, i-assign mo agad bills, ipon, investment. Survival mode muna tayo hanggat hindi pa sapat ang iyong net worth. Kung may matira para sa luho pagkatapos ng lahat ng yan, okay, di mag-enjoy ka. Pero wag mong unahin ang reward sa sarili mo kung ang totoo ay wala ka pa namang napapatunayan sa portfolio mo. Ang pagre-reward sa sarili gamit ang perang hindi mo pa naman talaga kita ay isang forma ng financial suicide. Hindi ka pwedeng mag-celebrate na parang panalo na kung sa totoo lang ay wala ka pang kahit isang buwang runway pag nawalan ka ng trabaho. Rule number 8, anti-status buy principle. Huwag kang bibili ng kahit anong bagay para lang magmukhang mayaman sa paningin ng ibang tao. Ang pinakamalaking bitag ng mga Pinoy ay ang nakakalunod na kompetisyon sa kapitbahay, sa katrabaho, o sa mga friends mo sa social media. Nakakalungkot isipin na marami sa ating baon na sa utang. Magmukha lang na living the life sa Instagram. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay invisible. Ang tunay na yaman ay nasa bank account mo, sa MP2 contributions mo, at sa mga dividend-paying stocks mo. Wala ito sa brand ng suot mong damit o sa sasakyan mong labas ang dila mo sa pagbabayad ng monthly amortization. Stop buying things you don't need with money you don't have to impress people you don't even like. Sa 2026, ang pinaka-flex ay ang pagiging utang-free. Rule number 9, cash-only convenience days. Subukan mo mag-cash lang at iwanan mo na ang GCash, Maya o credit card kahit 1 linggo lang buwan-buwan. Sa digital era natin,
masyadong frictionless ang paggastos. Isang pindot o isang scan lang, bawas na ang pera mo nang hindi mo nararamdaman ang sakit. Itong tinatawag na digital anesthesia. Gisingin mo ang sarili mo. Mas masakit bitawan ng perang pisikal na nahahawakan kaysa sa mga numero lang na nababawasan sa screen. Spending friction ang iyong huling depensa laban sa impulsive poverty. Kapag binilang mo ang bawat papel na ibinibigay mo sa cashier, doon mo marirealize kung gaano kabilis maubos ang pinaghirapan mong sahod. Gamitin ang sakit ng pagbabayad para maturuan ang utak mo na mag-isip bago gumastos. Rule number 10, defining your sapat na. Hanggang kailan ka maghahabol sa trend? Kailangan mo lagyan ng matibay na hangganan ng lifestyle mo. Kung tuwing tataas ang sweldo mo, ay tataas din ang standard ng kape mo o ng gadgets mo habang buhay kang magiging alipin ng trabaho mo. Kapag nahanap mo na ang sapat na point mo, yung level ng buhay na komportable ka pero hindi magarbo, doon pa lang magsisimula ang tunay mong pagyaman. Lahat ng extra income mo pagkatapos niyan, hindi na mapupunta sa bulsa ng mga malls o tech giants. Diretso na yan sa iyong kalayaan. Ang minimalism ay hindi tungkol sa pagiging maramot sa sarili, kundi ang pag-amin na sapat na ang meron ka para mabuhay ng may dangal at peace of mind. Hindi mahirap ang mag-save. Ang mahirap ay ang aminin sa sarili mo na nag-aaksaya ka ng buhay para sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Minimalism isn't about having less. It's about making room for more of what matters. Yung peace of mind na kahit anong mangyari sa 2026, may runway ka. Hindi ka na alipin ng sweldo mo simula ngayon. Kung nakatulong to sa'yo, i-share mo sa tropa mong mahilig mag-mine pero zero ang savings. This is the Brown Investor. Mag-invest ka muna sa sarili mo bago ka mag-invest sa iba. I'll see you in the next video.